Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome muli sa ating bagong episode dito sa Hayong Kapatid! Ang ating show ay hindi lamang po kwentuhan. Ito ay usapang may kasamang payo, tawa, at higit sa lahat, salita ng Diyos. Ako po si Kuya Berwin Mayley. Kasama po natin, syempre, Kuya Bong Saking. At syempre, ganun din po si Kuya Erwin Elevaso. At para makompleto ang powerhouse, kahit namimiss namin si Attorney, Ate Pepper! Ayan, syempre, jumpstart to our discussion, Kuya Bong. Mabilisan tanong muna bago tayo mapalalim. Ate Pepper, eto po. Ano ang huling volunteer work mo? Or simpleng good deed na ginawa mo na nagpalundag ng puso mo? Alam mo yun? Wow. Yan. Ayan po. Ako po may heart, sings and shouts for joy kapag meron pong nanghihingi ng advice sa amin, ng asawa ko po, kung paano magiging maayos yung buhay nila bilang pamilya. Lalong-lalo na po sa mga bata. Actually, nagiging regular din po namin yung Ang masaya po kami nito po, weekly namin ginagawa yung Bible study para sa mga construction workers. Wow. Yes po. Tapos, ngayon po, may nag-add na naman po, gusto rin po kami mag-ministry sa mga bata naman, sa mga campuses po. So, yun po talaga yung heart namin, yung mga every heart, every home, makilala po ang Panginoong Diyos. Yun po talaga yung gusto namin. And sa amin po, while nagli-lead po kami sa iba, we make sure also na nagpapalid rin po kami. Hindi po pwedeng yung salita lang namin bilang paano po kami as masayang pamilya, paano kami as nanay at tatay. Lagi din po kami nagpapamentor sa mga spiritual mentors po namin. Totoo po, Kuya Erwin, di ba? Sarap talaga ng pakiramdam nung nagiging blessing din, Yes. Dahil, of course, dahil tayo nakatanggap lang din ng pagpapala sa Diyos. Kasi alam niyo po, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin, di ba alam naman po natin that we are saved by faith. At syempre, Panginoong Yesus lang by grace, save faith and grace, of course. At ang Panginoong Yesus lang ang nagligtas sa atin. Pero at some point, bukod doon, o pagkatapos tayong maligtas, o mapabaptismuhan mula sa grasya ng Panginoon, di ba parang meron pa ring bulong, o may kurot, o may kalabit pa rin sa atin na, Christian ka na. Ano naman gagawin mo susunod? Saan ka naman maglilingkod? Di ba may mga ganun tanong ang karamihan eh? Di ba, Kuya Erwin? Ano po? Opo. Ganun ba? Kala ko may sasabihin ka po eh. Opo, di ba ganun po yan eh? Opo. May may journey yan eh. Yan. Nagsisimula yan sa Journey. belief in Opo, Jesus Christ. opo. Yan, nagsisimula yung journey mo, tapos magpapatuloy yan sa paglilingkod sa kapwa mo. Yeah. Yun. Kasi po, Kuya Bong, Pero alam mo, sa totoo lang, yung paglilingkod, yung paggawa ng mabuti, minsan hindi yun yung mabuting na nasa isip natin eh. Yung sa sobrang excitement mo, ang unang mabuti mo gawin, ipagkalat mo tungkol si Jesus. Di ba? Katulad ng Samaritan woman, yung nakakita, yung bulag na nakakita, ganun sila. Lahat sila, they're always saying, testifying about Jesus. Kasi, natanong nyo ba to? Pag-isipan nyo mabuti, no? Di ba dapat gumawa ka ng mabuti para maligtas ka o makuha mo yung pabor ni Kristo? Di ba? Dapat ganun ang idea, di ba? Alam mo, habang iniisip ko dati yan, napagtanto ko isang bagay ganito. Halimbawa lang, Berwin, gagawa kita na mabuti para bigyan mo ako ng pabor. Para makatanggap ako sa'yo ng bagay na talagang gusto ko. No? So, yun ba yung mabuti? Parang transactional na lang yung parang negosyo. Parang, ginagawa mo. parang kunyari, Kuya Erwin, mamasahin kita. Buti yan, di ba? Pero, pengin pera, Kuya Erwin, ha? Pero ang hangad ko talaga, yung pera mo. May kapalit. May kapalit. Yun. So, mabuti ba yun? Siyempre, hindi, di ba? Parang yun eh. Hindi ang paggawa ng mabuti, yung gumagawa ka sa isang tao o kung sino man na walang kapalit. Kapag may kapalit, transactional, investment, negosyo. o kaya Long para talaga sa'yo lang. Self-serving ang tinatawag. Na hindi yun mabuti kasi selfishness yun eh. Di ba? Ganon din sa Panginoon Diyos. Kapag gagawa tayo mabuti para maligtas tayo, para iligtas tayo ng Panginoon Diyos, self-serving yun. Hindi tayo gumagawa ng mabuti. Ginagawa natin sarili natin ng mabuti. Di ba? Kaya kailangan maligtas muna tayo bago tayo makagawa ng totoong makabutihan.
Kaya yun ang ganda nito. Kaya gusto ko lang diinan yan. Kasi sabi mo, ngayong Christian na tayo, ano nang mabuting bagay na pwede natin gawin? Di ba? Tama. Hindi parang gagawin natin yung mabuti para maligtas tayo. Kundi naligtas na tayo. Kaya tayo ngayon, sa biyaya ng Diyos, gagawa ng mabuti. Napansin niyo ba? Kung babasahin niyo Ephesians chapter 2 verse 10, the good works that He prepared beforehand. Yeah. Bakit kaya ganun? Bakit mayroong good works na beforehand? Kasi alam mo, hindi yung mabuti sa akin ginagawa, mabuti mo rin gagawin. Kasi maaring magkaiba tayo ng kaloob. Di ba? Halimbawa, ang paglilid ng pagsamba sa pag-awit, mabuti, masama? Mabuti. Mabuti. Eh kung wala kang gift ng pag-awit, Iba. sintonado ka, wala ka sa tono, wala ka sa timing, mali-mali talaga yung kanta mo. Pag pinipilit mo, mali. Mabuti pang wag ka na kumanta. Di ba? Yun eh. Ibig sabihin, pag hindi mo lugar, hindi ka rin nakakabuti. Tama. Kaya it's something that we parang God designed beforehand. Na contribution mo kasi yun sa body, contribution mo sa tao, yun ang mabuti. Pero kapag kino-contribute isang bagay wala ka, ay nakakasama ka pa. Hindi ka nakakaambag. Yes. Oo, It has to be kaya aligned with the will tama. of God. Yung maganda rin po kasi, halimbawa, maganda po yung sinasabi ni Kuya Bong, ipinag-uusapan natin. Pero may mga tanong po na usap-usapan, paano ka naman makapaglingkod kung busy ka, wala kang oras, pakiramdam mo, talaga loaded yung schedule mo, sa work, tsaka sa family time mo, saan ka pwede maglingkod? Diba? Yun ang mga natin ang pag-iisip na kailangan i-correct natin. Kasi inisip natin ang paggawa ng mabuti, yung mga good works, sa simbahan lang yun, o in the context of community, o ang good works nagagawa mo kahit saan. Sa bahay, sa trabaho. Basta excellent ang trabaho mo. Yes. O nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos, mabuti yun. That's good work. Kasi kagaya po ng mga nanonood sa atin, kasi akala nila pagka hindi sila pastor, hindi na sila pwede mag-preach. Pagka wala sila sa simbahan, hindi na sila pwede maglingkod. Di ba, Kuya Erwin? So, ganun din, kahit sa asawa. Kahit saan, sa asawa. Kunyari, ikaw, asawa kang lalaki, hindi ka naging mabuting asawang lalaki, hindi mabuti yung ginagawa mo. Di ba? Kasi may mga ganun hindi sila mabuting tatay. O hindi mabuti ginagawa mo kasi may role kang gagampanan. May mga babae, akala mo mabuti ginagawa, sila sinasapawan nila asawa nila sa kamamumuno. O masama yung ginagawa nila. Pero sa isip nila, mabuti yung ginagawa nila. Kaya, alamin natin yung mga kanya-kanya nating roles. Alamin natin kanya-kanya nating mga giftedness. Kunyari, sa pamilya lang for example, sino naghahawak ng pera? Minsan, babae dapat. Hindi. Sino yung may kaloob? Kasi kung hindi niya kaloob yun, sisirain niya yung management ng pera. Kawawa naman. Baka masiraan pa ng bait yung asawa mo. Lalo na kung wala siyang maimamanage sa pera. Wala talaga. Talaga mo yun. Di ba? Kung gifted yan, gagawa ng pera yan. Lalo magigigil yun. Di ba? May Proverbs 31 woman naman that nagbi-business siya para para sa kasi pamilya niya. Gifted Gifted siya. Magaling siyang kumita. Sorry Kaya kahit sa pag-aasawa, mabuti ba mag-asawa? Depende. Depende kasi kung hindi ka talaga hinirang para dyan, Tama. naku po, sakit ng ulo ka pa sa iba, kawawan naman. Ate Pepper, ikaw, anong ay share mo sa amin? Patungkol sa paglilingkod, sa serving, ganyan. Pag-asawa. Sa akin po, pagka yung tanong natin kanina, Kuya Berwin, paano daw pag busy, kapag ganito, wala na akong oras sa ganito. Actually, ganyan din po pag-iisip ko before. Pero ngayon po, naalam ko na yung priority ko, which is our greatest commission po, is to go and make disciples. Alam niyo po, parang halos everyday na po namin na kay Lord na. Kaya I really praise God for that, na pina-realize niya po sa akin kung ano po talaga yung purpose ng buhay, na doon din po na-align yung priorities. Siyempre po, ginagawa po din namin yun dahil yun nga po yung heart namin ngayon. Kung ano po yung nagawa sa amin ng Diyos, kung paano po naging maayos yung buhay namin, gusto rin namin tuloy i-share dun sa ibang tao. Alam mo, maganda yung sinabi mo na yan. Kasi naalala ko sabi ng pastor natin, senior pastor natin, Pastor Peter. Sabi niya, yung business, myth yan
It is a matter of priority. Yes. Parang the grace of God is enough for what we are called to do Yes. and accomplish. Yes. Diba? Hindi enough yung grace to do something na hindi natin panawagan o hindi para sa atin. Diba? Yung para sa atin. Kaya yung business, kung na-involve ka with too much activity na hindi naman talaga yung main thing mo, talagang sayang yun. Kaya kailangan we need to understand our main thing in life. Yes. Diba? Yun. Kaya nga, di ba sa quadrant ng priorities, naalala mo yung urgent and important, di ba? Important but not urgent. Yes. Di ba? Meron yung mga urgent but not important. Meron namang yung parang not important, not urgent. Yung mga ganon. So, minsan nauubos tayo sa not important, not urgent. Scrolling, di ba? Watching movies or Netflix, ganon, o kaya YouTube. Ang laki ng inuubos na oras. Kasi nga, yung ngayon may mga AI drama pa, di ba? Minsan kung di tayo maingat, parang akala natin we're too busy, pero pala naubos ng oras natin sa ganung bagay. Opo. Kaya alamin natin, ano ba yung important na, urgent and important but not urgent. Yung mga ganon, importante yun, pero yun ang mga crucial sa buhay. Kuya Bong, Kuya Erwin, tungkol po dun sa paglilingkod, maganda po yung pinag-uusapan natin ngayon eh. Sabi rin ng iba, akala rin ng iba, kailangan nga malaki ang mission, malaki ang gawain sa paglilingkod. Alam niyo, sa totoo lamang po, ang praktisan po, kahit po sa akin personal, sa loob po ng bahay. Yes. Sa loob po ng bahay. Doon mag-start. Yun ang unang mission, di ba, Kuya Oo, Bong? oo. Ako, pagka umiinit na ulo ko, naku po, hiyang-hiya na ako, hindi lang sa sarili ko, kundi sa Panginoon. Kasi nare-review ako ng mga anak ko, tsaka ng asawa ko eh. Pag nag-iiba na yung ugali mo, so doon mo siya mapapractice. Yung una mong service sa Panginoon para makita ng buong pamilya mo. So hindi kailangan ng malaki ang Tama. gawain, hindi ho ba? Alam mo ba, Kuya Berwin, yan ang lagi din namin Hindi pa, ano yan? yan din po yung lagi namin ginagawa ni Daddy, na before we can lead others or our discipleship group, ang gagawin po namin, we have to consciously check our hearts. If we are just doing it out of performance, or talaga bang ina-apply muna namin siya sa bahay. Yeah. Kasi may mga bagay na hindi mo pwede i-delegate. Ayun. Yes. Pwede mo ba i-delegate ang pagiging nanay mo? Oo nga. Pwede ba i-delegate ang Tama. pagiging asawa mo? Para sabi mo, ikaw muna ang mag-asikaso kayo, no? Di ba? Sa asawa ko. Hindi naman eh. Kunyari, pagiging tatay, pagiging asawa, hindi mo pwede delegate yun eh. So yun ang mga important sa buhay mo na non-negotiable, na talaga yun ang priority. Di ba? So, paano naman po kaya ma-check yung mga intensyon o kaya motibo ng mga naglilingkod? Kasi marami ngayon tumutulong, Kuya Bong. Meron pala agenda. May agenda, di ba? Iba yung motibo. Kaya, especially sa ngayon ho mismo, marami ginagamit yung social media, di ba? Siyempre, okay din naman yun para talagang isiwalat natin yung kabutihan, pagpapala ng Panginoon. Pero iba, paano kaya ma-check yun, Kuya Bong? Siyempre, yung gumagawa lang pwede mag-check Siya lang. nun. Oo. Patulad sa atin, ito, we're doing this for free to eh. Wala itong bayad. We do not monetize this. And sa totoo lang, hindi biro to ha. Pero, ang ating idea, gusto natin tumulong sa tao eh. No? Kaya hindi natin to iniisip yung... Kaya ang may tutulong niya lang talaga sa amin, mag-subscribe kayo, magkaroon ng maraming viewers, i-share ninyo sa maraming tao. Hindi dahil gusto namin na maraming nakikinig. Gusto namin maraming matulungan. Parang gano'n, no? So, hindi issue dito yung pera kasi yung pera, hindi na nga, talagang, awa na lang ng Diyos, nagsusurvive to. Di ba? Katulad mo, sabi mo nga, Opo. hindi mo pa alam kung saan kukuha bukas. Pero Opo. naglilingkod ka pa rin. Opo. Di ba? Kasi may dumadating po, Kuya Bong. Oo nga. Talaga? Opo, Pero, meron. Gcash ko po kayo. Ako na pong bahala sa inyo. pero ang punto doon, ibig sabihin, Magkaibigan pansinin talaga. nyo, ang Diyos nagpo-provide, Amen. hindi dahil sa ginagawa natin, kundi si Lord talaga ay, tumutulong din sa atin para ma-accomplish natin yung mabuting gawang gusto niyang gawin natin. Opo. Tsaka yung pag-check mo ng yung intention. Although, tama si Kuya Bong na nasa siya yun. Ikaw lang nakakaalam kung ano yung intention mo. Pero, para malaman ma-check mo yung intention mo, pag binigyan ka, inutusan ka kung anong gagawin mo, i-check mo kung anong magiging reaction mo. Kasi kung nandoon ka lang para makita ng may ibang tao, mas gusto mo yung nasa frontline ka. Kung binigyan ka ng gawain sa, ikaw na lang muna maglinis ng plato dyan. Kung sumama ang loob mo, yun. Ibig sabihin, meron kang maling
hindi magandang intention. Gusto mo sa spotlight ka, Oo. no? Mga ganun po. Eh, yung mga... Pero naman sa spotlight, pero tagahawak. Oh, Spotlight. Ang init, wala pang handle. Pero yung paano po yung Kuya Bong, Kuya Erwin, Ate Pepper, yung halimbawa, wala talaga silang oras, pwede ba yung donation na lang, money donation na lang? Ayan, sabi nga sa'yo, iba-iba kasing kaloob natin, no? Yung iba, let's say, they have the gift of generosity. Kaya sabi ng Bible, those who those who give it generously or cheerfully. Di ba? Merong may ganun eh. Kasi mayroon silang kakayanan talaga to earn. Oo nga. No? Amazingly, parang ang galing nilang kumita, no? Pero tulad din ng sabi ni Pepper, mayroong isang parang kumbaga major mandate tayong dapat gawin, and that is to make disciples. Regardless of whether gift mo ay generosity, gift mo ay service, lahat yan dapat must end up sa discipleship. No? Kasi yun ang mandate na tawag doon, Great Commission na binigay ng Panginoon. So, yung business na issue, kaya mo lang hindi siya mabigyan ng oras, baka hindi mo siya priority. Yun. Yes po. Kasi din, di ba Kuya Bong, meron din pong generosity, tumutulong ka nga, pero hindi mo ginagawa for the glory of God. Ginagawa mo for self-glory. Oo, Yun. malay mo, tatakbo ka lang sa politika. Yun. Di ba? Pwede naman yun Ganon. eh. Ngayon pa lang, nagpaparamdam na. Maraming ganyan. Nagbibigay ng pera. Bibigay pera. Diba? Papapicture na. Sa'yo, gano'n. May mga NGL, tayo, Kuya Bong, Mga Kuya questions. Erwin. Opo, Okay, may good, mga good. questions Awesome. tayo. Ate Pepper, hati po tayo. Ito po. I'm a Christian since December 2021, matagal na, and faithfully serving the Lord habang nag-aaral po. Praise God. Last 2024, at volunteer teacher at nagagawa ng lesson sa campus ministry. Pero nag-start akong mag-work na wala na ako. Hindi dahil nag-stop po ako, pero dahil na-left out na po ako siguro. Parang sinasabi mo, naglilingkod ka noon, nagtrabaho ka na, parang hindi ka na Hindi na na-engage nakasabay, sa work oo. ngayon. Opo, opo. Okay. Naiwan ka na. Oo. Either, parang sabi niya, na-left out na po siguro. Oo. Parang hindi mo na alam kung saan na sila. Parang Opo. gano'n. Tsaka hindi ko na nga rin po alam kung ano yung tanong niya eh. Parang nag-share lang siya. Parang niya, siguro, marahil parang gusto yung paabot sa atin, paano pa ang gagawin ko? Parang, paano, makakabalik pa ba ako doon? Diba? Ganyan. Actually, pwede mo naman i-consider yon. Kung feeling mo, nandun ang burden mo, bakit hindi mo subukang tanungin? But you can involve again sa campus ministry while doing your work as a teacher. Ngayon naman, kung sakaling sarado yung pinto na yon, nako, ang daming pintuan na pwede ka makapaglingkod. No? Pwede ka mag-start sa school, pwede ka mag-start kung saan ka nagtatrabaho, pwede mo simulang ipag-pray yung office mate mo, pwede mo simulang pag-pray yung kapitbahay nyo. Actually, ang daming pwedeng pintuang pwedeng buksan. Kaya nga sabi nila, pagka gusto, maraming paraan. Kapag kaayaw, May maraming dahilan. Tama. Mag-start siya ng ministry doon sa trabaho niya mismo. Pwede naman yun eh. O kaya, tanungin niya yung iniwanan niyang ministry dahil nakapagtrabaho siya, kung paano siya makakatulong. Yes. Maaring hindi teaching ministry, maaring magko-contribute siya one way or another, o once a day, o once a week, o makapag-volunteer siya doon. Pero kung yun talagang heart niya, kausapin niya yung mga workers niya, co-workers niya, kung paano siya makakatulong. Yes. Sige. Ate Pepper, yung second question mo po dyan. Second question po, how will you know if God is really calling to set up in a leadership position? Because I received a message saying, sinabi ni Lord, and dinatawag ka ni Lord. When someone is informing, I need to step up in a leadership position. Yun, ang ganda nun. Ganda niya. Oo. Kalimutan mo na yun. Paano mo alam kung tinawag ka? Tinutulak. Tinulak ka, o Tinutulak ka tuliro ka lang, o kaya, di ba? O kaya, tinopak. Yun, may mga ganun kasi. Everybody may claim na tinawag sila ni Lord. Sinabi ni Pero Lord. sa totoo lang, iba tinutulak lang. Parang sobrang may ng mga nag-encourage na out of place, na out of
context na pagtutulak. Yung iba naman nga, tuliro lang, walang magawa sa buhay. Yung iba naman, nga, tinotopak lang. Ganun. So, ang tanong, paano ko malalaman kung tinawag talaga ako ng Diyos? Alam mo, magsimula ka lang doon sa una, yung mag-minister ka. Kasi sabi ng Lord, make disciples eh. Nagbigay naman ng halimbawa. Si Paul, for example, entrust this to faith, di ba? Kinakausap siya Timothy, entrust this to faithful men who will teach others also. O, di ba simula ka, may Timothy ka na ba? O, yung Timothy mo ba, nakakapag-produce na ng faithful men? Kung yun, nakikita mo, lumalago yun, makikita mo naman kung ang kamay ng Diyos kasama mo Tapos maintindihan mo, palalaguin ng Diyos yung maliit na bagay, doon maintindihan. Yung si Lord ang nagpo-promote hindi naman tayo. Kaya kahit naman ako nung nasa ministry ako, wala naman ako talagang zero naman talaga, zero lahat Wala ka naman talagang basta ni-recognize na lang ng tao yung panawagan ko. Hindi yung parang ako ang nagtutulak ng aking sarili. Pinipilit mo. Merong leadership na magre-recognize diba? Kasi ako naalala ko rin nung araw, ginawa ko rin to pero wala akong binabanggit na sabi ni Lord. Hindi ko dinadamay si Lord sa mga ganun. Bakit nakikita ko lang may leadership potential yung tao. Sinasabihan ko bakit hindi mo i-consider mag-Google pa ng mas maraming oras sa ministry. Ganun. Hindi ko na sinasabi na mag-resign ka o gawang mong paraan o kausapin mo ang Diyos kung paano mo mabibigyan ng additional time yung ministry. Yun. Okay naman na yun. Pero yung sinabi ni Lord, ako pag sinabihan ako yan, sabi ni Lord, ganito. Sino Lord yung kausap mo? Baka gambling Lord. Tsaka kasi naman si Lord naman magko-confirm nun. Hindi mo na kailangan sabihin pa. Mare-recognize talaga yun. Kasi gawin mo lang yung dapat mo nang gawin. Kaya sabi mo kanina, di ba? If you're faithful with little things, then the Lord will entrust to you greater things, di ba? Ganun lang naman siya. So, just be faithful kung ano meron ka. Yes. Kunyari ako nung naging Christian ako and I want to serve the Lord. Ang unang tinuro niya sa akin, maging tapat ka munang estudyante. Yun, di tapat na estudyante. Maging tapat kang anak. Yun, tapat na anak. Hanggang nag-i-increase Christian Kasi karoon akong Bible study sa school. Kahit saan ako punta, nagtatayo, may Bible study ako lumalago. Tapos iniiwan ko pa nga minsan, pero Laguna, meron anak ng anak. Parang gano'n. Hindi siya napipigilan. Kasi si God talaga nandun na yung kamay niya Kaya marami kang anak. Sa Yung Bible Panginoon. study, Sa Panginoon. Kala mo Tapos, Kuya Bong, Kuya Erwin, alimbawa may nagsabi sa inyo na sinabi ni Lord sa akin, mag-step up ka na, leadership, sabi ni Lord, ganyan. Binubulong sa akin, sabi ganyan. Alam niyo, bukod dun sa taong nagsabi sa inyo, marami pang gagamitin ng Panginoon Diyos na magko-confirm ng inyong talento, ng inyong kaloob, ng inyong gift, di ba? Sasabihin niya ng kapatid mo, kapatiran niyo sa simbahan, may magko-confirm pa niyan. Hindi pwedeng sinabi lang, tapos papaniwalaan mo na Baka kagad. naman yung step up na sinasabi. For example, sa discipleship program natin, halimbawa lang, no? Di ba? Ang tagal mo nang nag-a-attend, membro ka lang. Sabi ng Lord, mag-ano ka naman, yung mag-produce ka na rin. Kasi you can never be just parang kain ka lang ng kain for the rest of your life. Kailangan matuto ka rin maghain at magpakain ng iba. So baka yung sinasabing step up naman is to mature, to grow. And part of that growth is for you to influence somebody else para sa Panginoon Diyos. And there's nothing wrong with that. Kasi lahat tayo, we must grow. Yes. Diba? Okay. Ayos. Ito po, pangatlo, last question mula po sa NGL pa rin natin. Gusto ko pong mag-volunteer, okay? Kaso, pagod na din sa trabaho araw-araw. Tapos, tuwing weekend, pamilya naman ang asikaso. Counted pa rin ba sa Diyos ang pag-aalaga ko sa pamilya ko bilang good works o kailangan talaga lumabas pa ako at mag-join sa orgs? Sagot natin ito kanina di ba? Opo Diba yun po yun kanina. Hindi, sa totoo lang, bakit ka nag-i-score? Yan. Di ba? Counted pa ba Mari po ito? yan. Para saan ba yung score na yun? Di ba? Pero sa akin, yung pamilya mo is your first ministry. Yun yung nabanggit na ni Kuya Erwin kanina. Kasi kung ikaw yung asawa, lalaki, ang unang mong ministry, asawa mo, yung babae kasi you're one. And sabi nga ng Lord,
just as Christ will present the church blameless and pure before God, ganun din ang ating isip. We are to disciple our spouse. Yeah. Para nang sa ganun, ma-present din natin siya blameless and pure before the Lord. So, yun ang number 1 natin. May anak ka pa. O, di ba? Yung mga anak mo, i-disciple mo din yun. Yes. Making sure that they will follow the Lord, they will love the Lord. Yung talagang maisasabi mo talagang they will faithfully faithfully follow Jesus. So, crucial yun eh. So, part yun. Ngayon, may season ang buhay. May mga oras sa sobrang talagang yun lang ang kaya mo for that moment. But eventually, the Lord will increase your capacity. Yun. Baka malay mo, biglang bigay sa yung kaopisina mo. Madi-disciple mo. You don't need to go out somewhere else, di ba? May kaopisina ka na eh. O baka naman yung kapitbahay mo lang. Di ba? Iba-iba. Basta ang mahalaga, you be sensitive to the leading of the Holy Spirit and always be filled with the Holy Spirit. Nang sa ganun, magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Tama. Akong naalala ko doon, yung si Susana Wesley, siya nanay yan eh. Yung asawa niya, pastor, mas madalas wala doon. Si Susana Wesley, 16 ang anak niya. 17 actually. 17. Namatay yung mga iba eh. 16 na lang. Inalagaan niya yung isa-isa. Tapos, sabihan mo na, dinisciple na, yung dalawa doon naging popular. Yung isa si John Wesley, naging founder ng Methodism. Yung isa si Charles Wesley, naging preacher din, pero sumusulat din ng kanta. Isa sa kanta niya, kinakanta pa natin ngayon, tulad ng Hark the Herald Angels Sing. Yung si Susana Wesley, siya ang nag-disciple sa mga anak niya. Kaya kahit na malaki na yung si John Wesley, nangangaral na, marami nang nadi-disciple, pag may ikukonsulta siya, hindi niya nilalapitan tatay niya. Nanay niya nilalapitan niya. Oo, kasi maganda yung mga advice niya. So, maganda rin yun. Magsisimula ka sa pamilya mo, malay mo, yung mga anak mo, sila ang magiging mga Billy Graham, Bong Saking, yung mga ganun ba? Oo. So, hindi siya kahit lang eh. Kumbaga, yung binigay sa'yo ng Diyos, kahit pamilya mo, hindi kahit, pamilya mo, malaki ang chance ang gamitin din ng Panginoon yan. Pagtaniman mo ng mabuti, mamumunga, no? Kuya Erwin. Tama po eh. Amen. Ayan, so siguro po marami tayong natutunan, no? Ngayong araw sa lahat ng ating tagapakinig at sana ginanahan tayong maging salt and light sa mga tao sa paligid natin, hindi lang po dito sa kwentuhan, kundi sa labas, no, sa mga kasama natin. Pero syempre, bago po tayo magtapos, Kuya Bong, Kuya Erwin, tayo ay magbibigay na ng kanya-kanyang payong kapatid. Kuya Erwin, ikaw naman po mauna. Ang natural na journey ng isang believer, talagang magsisilbi yan, magsiserve yan. Pero ang service dyan, ako iniisip ko parati, kung magsaserve ka rin lang, be an encourager. Tulad ni Barnabas. Si Barnabas, son of encouragement yun, yung tawag sa kanya. Kasi kahit na hindi siya kasing popular ni Paul o ng mga ibang leaders ng New Testament, malaking ang naitulong niya, na-encourage niya si Paul kahit na may konting alitan sila noon. At yung mga ibang disciples din. Kaya kung may gusto kayong gawin para sa kapwa ninyo, i-encourage nyo sila mag-grow, lahat kayo. Pati pamilya nyo. Doon, yun ang isa sa mga pinakamarangal na gawain na magagawa nyo para sa iba. Thank you, Kuya Erwin. Ate Pepper? Yes, sa akin po, let us always remember po that good works or leadership must be in the design of true discipleship, which is dapat po rooted in love siya, not status, marked by wisdom, not self-righteousness or superiority, and also it must be anchored in truth and not superficiality. We have to be intentional po kasi lalong-lalo na po yung kaya ko inuna po yung sa status. Minsan po kasi nagsaserve tayo if we know that we would gain something. So tayo po, gawin po natin na totoong nasa puso natin to really spread God's word because that is our true purpose in life. Amen. Ako naman po, we are saved. That's why we need to serve. Ako po ay, grasya na lang ho ng Panginoon kung ba't nabubuhay pa ako hanggang ngayon. Kasama ko po yung mga
kinikilala, na nakakatanda, mga kuya ko po dito sa trabahong ito, sa gawaing ito. Alam nyo, wala na ho ako dapat dito. Kaya po ako nabubuhay kahit sa mga susunod pang araw, biyaya na lang ho ng Diyos. So kung yung paglilingkod ho, kahit saan po ako, hindi ko na ititignan kung saang entablado, saang mikropono, saang palabas, sa bahay ko, sa kapitbahay ko, hanggat maaari. Share mo si Jesus, kwento mo kung gaano kabuti, kung gaano mapagmahal, mapagpatawad ang Diyos. Yun po ay talagang gawain na ikikwento mo na lang na yung kwento mo dati, alang kakwenta-kwenta, ngayon magkakakwenta na. Yun po ay isang paglilingkod. Ako'y niligtas, ako'y maglilingkod kahit saan pa po yan. Very good. Ilan taon ka na nga, pero? 49 po. Oh, halos magkalapit lang po. Opo, konti lang. 1949 ka rin. 1949 ako pinanganak eh. Pasensya na po kayo. Nagbibiroan pa po kami kasi 49 yung waistline niya eh. Sorry po. Anyway, alam po ninyo, una sa lahat, nung naligtas po tayo, ang una nating naunawaan ay ma-reconcile tayo sa Diyos. At ang una nating panawagan ay maging bond servant ng Diyos. Kaya ang una nating calling is to serve God. No, hindi ho tao, hindi ho sino man. Kaya we are called to someone, not to somewhere, nor to something. Minsan kasi nauuna natin gusto maglingkod agad dito, gawin to. Kaya nga in the last days, many will come to the Lord and sabi, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name? Lord, did we not heal in your name, perform miracles in your name? Ano sabi ng Lord? Depart from me, I never knew you. Alam niyo, minigisipan ko lagi yun. If God is God, how could He, paano niya, masasabing hindi ko kita kilala, di ba all-knowing siya? Kasi ang idea ng Diyos doon, pag ginamit mo yung pangalang Lord, 2 beses, ibig sabihin, close kayo. Di ba? Sabi niya, nagpipretend kang close tayo, hindi man tayo close. Kaya yung word na no is intimacy. Hindi tayo intimate, hindi tayo close. Kasi ang una nating panawagan nung niligtas tayo ng Diyos is to be back and to be closely related to our God. Kaya we first minister to Him, and the overflow of such ministry, yun na magpo-fuel sa atin to minister to others. At siya magsasabi paano gagawin, kanino gagawin, at saan gagawin. Kasi nga, kasama natin siya. Kaya nga, even in making disciples, anong sabi niya? Behold, and I will be with you always to the very end of the age. Yun ang pinakahalaga, kasama natin si Jesus. We're not doing this with our own strength. Kaya nga, ang una nating paglilingkod, ang paglilingkod sa Diyos. And as we work and all yung overflow na yan, ay dadalin tayo paglingkod sa kanyang katawan. At doon niya ituturo paano natin gagawin yon sa bahay, sa opisina, at sa eskwelahan, o saan man tayo dalhin ng Diyos. Laging makikita kasama natin siya. Ulitin ko, parang si Joseph. The Lord was with Joseph, and everything he does prospers. At kita yon ng amo. Kita yon ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman nadalangin ko na ganun din tayong lahat. Kaya paglingkuran natin ng Panginoon, siya una nating ministeryohan, siya una nating pakinggan. Huwag tayong maging Marta, maging Maria tayo. Na uupo tayong makikinig kay Kristo. Talagang tinatamasa ang Panginoon Hesus. At mula doon tayo maglilingkod. Kaya si Maria, alam niya that she was preparing yung nard o yung perfume for the burial of Jesus. Hindi nakuha ng mga disipulo yun. Hindi nakuha na ibang tao yun. Nakuha niya dahil nakinig siyang mabuti at nanatili siya sa presensya ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, kung hindi ka pa nakikipag-isa kay Jesus, ngayong araw na to, magandang pagkakataon na kilalanin mo siya, lapitan mo siya, magpakumbaba ka sa Kanya. Sabi mo, Panginoong Jesus, I want to know you. At dalangin kong makilala mo rin ako. Ibig sabihin, maging close din tayo. No, hindi lang parang ang layo-layo ng Panginoong Diyos para pag nananalangin ka hanggang ceiling na lang. Diba? Pero pwede naman kayong parang magkatabi at magkahawak kamay. Kaya nga, in thy presence, there's fullness of joy. Tayo po mag-pray at magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo upang alisin yung barrier between you and us. Yung dahil sa kasalanan, we are separated from you.
And salamat din muli, alam namin, tanggal na to dahil nabuhay kayo magmuli. At dahil dito, Panginoon, meron kaming access sa inyo that we can confidently come before your throne of grace. Yes. At Panginoon, ayaw namin masayang yan. We want first to minister to you. We want first, Father God, to serve you by listening to what you want us to accomplish. By being close to you, Father God, growing intimately with you, Father God, in our relationship with you. Lord, I pray na ito po ang talagang mangyari sa amin. That out of that intimacy, yung nag-overflow ito, Panginoon, makaabot kami sa aming kapwa, makaabot kami sa mga kapatiran, makaabot kami, Panginoon Diyos, kung sino mang taong idadali niyo sa buhay namin. At higit sa lahat, makita yun ng aming pamilya, ng aming mga malalapit sa amin, sa opisina, sa komunidad, at maunawaan nilang tunay ngang kasama namin kayo. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil anumang simulan ninyo ay gaganapin ninyo. Sa iyo namin sinusuko ang lahat ng aming paglilingkod. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan. Naku po, kasi nyo, pati yung sa paglilingkod, no? Nagiging hamon. Kaya ang dami natin napapagdaanan. Daming distraction na nagmanating sa atin. Kaya hindi alam, ito ba pinagagawa ni Lord o hindi? Kaya ito lang masasabi ko, ano man ang daanan natin, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan ninyo ng payo, nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!